Okay, pag-usapan natin ang tungkol sa kayamanan. Pero teka, hindi ito yung typical na ginto o alahas. Ito ay isang, kakaibang uri ng kayamanan. Tara, alamin natin kung ano to. Isipin nyo nga ha, may isang baul ka ng yaman. Imbes na mabawasan kapag namigay ka, lalo pang dumarami. Parang magic, di ba? Pero totoo to, at ipapakita ko sa inyo kung paano. So saan ba nanggaling itong napaka-cool na idea na to? Well, hindi ito basta imbento lang. Ito ay mula sa isang maikling kwento, isang talinghaga na galing mismo kay Jesus. Ito mismo yung sinabi niya. Sabi dito, may isang matalinong may-ari ng bahay at itong may-ari na to mayroon siyang baul ng kayamanan. At anong laman? Mga bagay na luma at mga bagay na bago. Pareho niyang nilalabas. Ano ba itong householder na tinatawag? Simple lang, sila yung tagapag-ingat ng tahanan at ng mga yaman nito. At alam nyo, mamaya malalaman nyo na bawat isa sa atin pwedeng maging isang householder. Ito na yung exciting na part. Ano nga ba talaga ang laman ng mahiwagang baul na ito? Ano ba tong mga luma at bagong kayamanan na tinutukoy niya? Okay, isipin nyo ang isang malaking puno. Yung mga lumang kayamanan, para yung mga ugat ng puno. Matibay, malalim, yan yung pundasyon. Ito yung mga kwento sa lumang tipan. At yung mga bagong kayamanan naman, sila yung magagandang bulaklak at bunga na nakikita natin sa puno. Ito yung mga kwento tungkol sa buhay ni Jesus sa bagong tipan. At ang mahalagang tandaan dito, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung ugat sa bulaklak. Di ba? Parte sila ng isang puno. Ganun din ang lumang tipan at bagong tipan. Isa lang ang kwento nila. Isang napakagandang kwento tungkol sa pagmamahal ng Diyos. So, nasaan natin mahahanap tong kayamanan na to? Kailangan ba nating maglakbay sa isang malayong isla at maghukay? Hindi! Mas malapit lang to kesa sa inaakala natin. 3 yung pangunahing lugar. Una, siyempre, sa Biblia mismo. Pangalawa, tingin kayo sa paligid nyo. Sa aklat ng kalikasan. Sa mga puno, sa mga hayop, sa mga bituin, lahat yan may ikinukwento. At pangatlo, sa sarili nating mga buhay. Yung mga karanasan natin, yung mga ginagawa ng Diyos para sa atin. Okay, so eto na. Dadako na tayo sa pinaka-mind-blowing na katangian ng kayamanang ito. Yung sinabi ko kanina, yung kakayahan niyang lumago. Okay, mag-imagine tayo. Kunwari, may nalaman kang isang napakagandang kwento. Isang katotohanan na ikaw lang ang nakakaalam. Sa'yo lang. Tapos, dahil sobrang ganda at importante nito para sa'yo, hindi mo napigilan. Kinuwento mo sa kaibigan mo, ibinigay mo sa kanya yung kaalaman na yon. So ang tanong, ngayong naibigay mo na, nabawasan ba yung yaman mo? Nawala ba sa'yo yung kwento? Anong nangyari? Hindi! Naging 2. Ang galing, di ba? Meron ka pa rin at ngayon meron na rin yung kaibigan mo. Dumoble. Hindi nabawasan, dumoble. At yan mismo yung punto. Habang ang kaalaman sa katotohanan ay ibinabahagi, hindi ito nauubos, kundi dumarami pa. The more you give, the more it grows. At ngayon, para sa'yo na to, paano ka ngayon magiging parte ng buong kwentong ito? Kasi hindi to para pakinggan lang para to'y sa buhay. Oo, ikaw, pwedeng-pwede kang maging isang householder. Meron ka ring sariling baol ng kayamanan. Yung mga natutunan mo sa Biblia, sa kalikasan, yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Lahat yan, handa nang ibahagi. At alam mo, kapag ginagawa mo to, ang buhay mo nagiging parang isang batis na tuloy-tuloy ang agos. Laging bago, laging sariwa at nakapagbigay pagginhawa sa iba. Hindi ito tumitigil, hindi nagiging luma. Kaya bago tayo magtakos, iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Sa lahat ng nalaman natin, ano kayang kayamanan kahit yung pinakamaliit na bagay lang, isang kwento, isang aral, isang simpleng kabutihan ang pwede mong ibahagi sa iba ngayon din?